we've been hearing reports na ayaw tanggapin yung pangalawang impeachment complaint. Paano kung may pangatlo, pang-apat? Hindi mo yan pwedeng harangin. For as long as hindi pa consumed yung timeline, again, enunciated in a very well-written decision by the Supreme Court, written by no less than Senior Associate Justice Marvic Leonen. Ang dami na hong pumapasok ng mga balita na may pangalawa ng impeachment complaint. Ang problema, ayaw daw aksyonan o ayaw tanggapin. Ito po'y kanina, inaantay ko lang po yung latest doon po sa House of Representatives. Hinaharang ng Secretary General yung tanggapan po. Ito po'y kaklasiko sa law school, pero in the interest of public service, kailangan natin siyang pangalanan. Si Attorney Cheloy Garafil, siya po yung SecGen ngayon ng House of Representatives. Apparently, yung pangalawang impeachment complaint ay ayaw tanggapin. Kanina po ito, not unless may update kayong bago para may fresh update po tayo. Ayaw tanggapin. Bawal po iyon. Bawal po iyon. Hindi ho kasi nangangahulugan na meron ng naunang impeachment. Actually, naunang impeachment, impeach me ho yun. Budol po iyon. Tatalakayin po natin at huhubaran at kikilalanin kung sino itong nag-file ng kauna-unahang impeach me laban kay BBM. Salbahe po talaga itong mga ito eh. Diba? Yung impeachment po is a constitutional process. Dapat galangin ito ng mga abogado, ng mga kongresista, party list ka man o regular congressman. So ang nature po ng impeachment, ang tamang pananaw po rito, hindi po tama yung it's more political than legal. Hindi ho, maling-mali po yun. Yung mga abogado, yung mga law students na naririto, para matulungan po ninyo akong i-correct. Yung inyong pamilya, kaibigan, kamag-anak, kaklase, kapitbahay, pag naririnig nyo, impeachment, numbers game yan, it's more political than legal. Wrong. Ang tamang sagot po ang impeachment is both. Parehas. Parehas political, parehas na legal. Political. Kasi nga po, ang impeachment, nagmumula yan sa isang political branch. Yung mababang kapulungan, yung House of Representatives, hindi ba? Diyan yan, nagsisimula, hindi pwedeng magsimula sa Senado Sa House of Representatives po yan. At alam naman natin, maging sa pag-endorso pa lamang, pag-endorso hanggang sa botohan, itong mga kongresista, they will act on the basis of, most of them, they will act on the basis not of patriotism and justice. No. They will act not on the basis of doing justice to every man. No. They will act, most of them, they will act on the basis of political consideration. What's in it for me? Di ba? Kagaya po ngayon, pinanunood po natin, dapat po tayong lahat ng Pilipino ay invested dito sa nangyayaring mga impeachment mula pa lamang sa pagsampa. Imagine niyo, empleyado lang natin, yung Secretary General ng House of Representatives. Sweldado yan mula sa ating buwis. And we've been hearing reports na ayaw tanggapin yung pangalawang impeachment complaint. Paano kung may pangatlo, pang-apat? Hindi mo yan pwedeng harangin. For as long as hindi pa consumed yung timeline, again, enunciated in a very well-written decision by the Supreme Court, written by no less than Senior Associate Justice Marvic Leonen. Ang ganda ho doon sa kaso ng Sara Duterte versus House of Representatives o si Martin Romualdez. Yung sultadang pong yun, talo pa rin si Martin Umabot sa Korte Suprema, tinalo pa rin ho ni Inday. So anyway, wag ho nating pangunahan. So political. They act on the basis not of patriotism or justice. Most of them will act on the basis
of political consideration. Baka maipit ang budget namin, baka ako kasuhan ng Malacanang, kasi meron akong involvement dyan sa insertion, hindi ako makagalaw. Pag yan po ang reasoning ng inyong mga kongresista, huwag po ninyong iboto sa susunod na halalan. Magpalit kayo ng kongresista. Bakit? Transactional po yung inyong kongresista. Wala pong pagmamahal sa bansa yan. Walang pagmamahal sa Pilipino. Sarili lang nilang iniisip nila. Yan po yung masaklap na katotohanan. That is why, importante na invested po tayong lahat. Pag-usapan natin yung kahalagahan nitong impeachment. Impeachment, again, is accountability. Impeachment is a formal inquiry aimed at making public officers accountable to the people. Legal, sinasabi po natin, impeachment is both political and legal process. Si Eva Villarin Clarido, Hi, Attorney Vic, watching from Abu Dhabi, UAE. Maraming salamat sa iyo. Sino pa ba? Si at Juanito Nueda, God bless po sir, God save the Philippines. Maraming salamat. At Makulet 9339, nagsasabuatan lahat ng nakaupo. Tama po yan, pag-uusapan din natin yan. Ngayon, legal. Bakit po sinasabing it's both political and legal? Political dahil nga po ito'y dumadaan sa isang political department sa House of Representatives. And usually, they endorse, they vote not on the basis of their patriotism or them being a patriot or their being a man of justice, but rather out of their for political consideration. Or kung saan man sila nakalinya politically. Ngayon, it is both legal and political. Legal, sapagkat kinakailangan pa rin po ng pag-obserba ng due process. Mariin po at diniinan po ito ng ating Korte Suprema sa kanilang unanimous decision sa kaso ng Duterte, Sara Zimmerman Duterte versus House of Representatives. Kinanigan ng Korte Suprema si Vice President Inday Sara Duterte at sinabi niyang illegal yung prosesong naganap last year diyan sa mababang this year 2026 na pala, last year sa mababang kapulungan. So legal pa rin po ito sapagkat kinakailangan you have to accord and you have to afford the person facing impeachment or sought to be impeached with due process. Meaning, kinakailangan mag-render sila, magbigay sila ng impartial justice. Hindi pwede kagaya nung yung nakakadiring 215 congressmen na pumirma diyan sa impeachment last year. Hindi binasa yung impeachment complaint. Hindi ito base sa kanilang personal knowledge or based on their personal reading. Di ho nagbasa ito, pirma lang. Bakit? May kapalit pong pera eh. Yung pera po yun, pera po natin yun eh. Di ba? So dito makikita natin, si hinihingi, again sa desisyon ng Korte Suprema na isinulat ni Senior Associate Justice Marvic Leonen, na bigay mo pa rin yung due process doon sa tao na ini-impeach mo. Di ba? You have to respect the rights of the officer impeached or sought to be impeached. Dapat mong ibigay sa kanya yan. Hindi pwedeng kulang. Kinakailangan mong kilalanin at bigyang buhay yung Article 3 ng ating saligang batas kung saan nakasuad dyan yung ating Bill of Rights. Malinaw po iyan doon sa desisyon, again, na talaga naman hinimay, ang linis, ang linaw ng pagkakasulat na ang ponente o sumulat po nito ay si Senior Associate Justice Marvic Leonen. Now, binanggit din po ito. Sinasabi na ang impeachment ho ay maaring sui generis. Ano po yung sui generis? Ang impeachment daw ho, maaring katangi-tangi, kakaiba, stand alone. Mag-isa lang siya, wala siyang katulad, wala siyang kawangis, solo siya. Katangi-tangi, natatangi, walang kawangis, sui generis. It may be sui generis, but it is not purely a political
proceeding. Bakit po kinakailangan nating himayin? Sapagkat sa pahayagan ngayon, inendorso na raw o pinadala na yung unang impeach me complaint laban kay BBM sa tanggapan ng speaker. Huwag ko kayo mag-alala kung may mga susunod pang magpa-file ng impeachment, pwede pa pong habulin yan. Hindi naman habulin dahil hindi po tumatakbo yan eh. We all have to remember na ang Kongreso ay naka-recess ngayon or naka-adjourn pa. Hindi pa po sila in session. Pag hindi pa in session, yung mga itinakdang araw o palugit na nakasaad again diyan sa napakalinaw na desisyon ng Korte Suprema na isinulat ni Senior Associate Justice Barbie Cleonen, hindi pa po tumatakbo yan. So yung kaninang nagfa-file na ayaw tanggapin, kalampagin po ninyo yung Office of the Secretary General ng House of Representatives. Oy, mahiya ka naman. Tanggapin mo yung complaint na yan. Bawal na hindi mo tanggapin yan. Kahit na sabihin mong pinadala mo na yung unang impeach me sa tanggapan ng speaker, walang pakialam yun, walang kinalaman yon. Sapagkat wala pang session, hindi pa tumatakbo yung 10 session days at 3 session days. Basahin mo yung desisyon ng Korte Suprema na isinulat ni Senior Associate Justice Barbie Cleonen, malinaw doon, nakasaad doon yung tamang bilang. Ano? So, hindi pwedeng sabihin purely political. Kaya dapat kung may mga susunod pa na magfa-file ng impeachment, walang magagawa ang SecGen ng House of Representatives kundi tanggapin yan. Hindi ba sumabit na dyan yung napakaangas na SecGen, akala mo miyembro din ng Kongreso, yung bata ni Tambi, ni Martin Romualdez, si Reggie Velasco, kung makaasta akala mo elected din siya, glorified secretary ka lang naman dyan, napuna din siya dyan ng Korte Suprema. Why are we discussing this? Even the personalities involved. Sapagkat alam ho ninyo, kahit kayo, kahit tayong lahat, kahit ako, we have to be invested sa issue usapin ng impeachment. Bakit? Ang impeachment po ay isang proseso na ang accountable po sa tao, hindi lamang yung taong ini-impeach, hindi lamang yung public officer na ini-impeach, hindi lamang yung taong na-impeach, whether presidente ka, pangalawang pangulo ka, miyembro ka ng Korte Suprema, miyembro ka ng Constitutional Commissions, or ikaw yung ombudsman. Ang sinasabi po ng ating batas at ng desisyon na isinulat ni Senior Associate Justice Barbie Cleonen, those who participate in the process, meaning the impeachment process, are as accountable to their people. Lino po yun lahat po ng kasali at gustong sumali, kabahagi at gustong maging bahagi ng impeachment process, you are as accountable to our people as those who are made the subject of the impeachment. Meaning, yung mga nag-file o yung filers, accountable po yan sa tao. Bakit? Hindi mo pwedeng lapastanganin ang ating saligang batas at paglaruan ang isang proseso na ang layunin ay to protect and preserve the body politic and to promote and push for the interest of the body politic. Sino po yung body politic? Tayo po yun. We, the sovereign Filipino people. Tayo po yung soberanya So, DOJ, yung mga pulis, yung mga nagbubuwis ng buhay, huwag niyong pagtakpan. Yung mga nabubuhay sa buwis, wala pong inciting to sedition. Wala pong sedition. Tumatakbo na po ang mamamayang Pilipino. Ginagamit na po ang lahat ng legal na proseso. Huwag na ninyong lapastanganin ang ating batas. Huwag na ninyong apihin ang mamamayang Pilipino. We go to the Supreme Court. We question the budget. Anong nangyari? Hanggang ngayon, walang aksyon. Nandiyan ang impeachment. Kung sasabihin ninyo na hindi pa namin ginagamit ang lahat ng proseso, nandiyan ang proseso ng impeachment,
Anong ginawa? Nag-file ng impeach me. Itong mga hunyangong ito. Pag-uusapan din ho natin yan. And I can freely discuss it here and about them. Why? Again, because of that well-written decision by the Supreme Court, penned by Senior Associate Justice Marvick Leonen. Ano po sinabi niya? Those who participate in the process are as accountable to our people as those who are made subject of impeachment. Sino-sino po uli yan? Yung mga filers, yung nagfa-file ng impeachment. Yung SecGen, huy, accountable ka sa taong bayan. Huwag kang mag-asta na may mandato ka at halal ka rin at ikay nandyan sa Kongreso. Wala. Ang trabaho mo, pag may nag-i-endorso ng impeachment, tanggapin mo lang. Malinaw yun. Ang linaw-linaw doon sa desisyon